Mga sangkay, tingnan po natin ang balitang ito doon po sa Canada dahil nga po sa international news, mayroon pong mga nagsisilabasang balita na marami na daw pong nag-aalisan sa Canada. Ano nga ba ang totoo dito? Good day, magandang oras po sa inyong lahat mga sangkay. So ito po ay world news, no? Itong ating pag-uusapan ngayon dahil nga po itong Canada, meron pong nagaganap na hindi ko po maintindihan kung bakit ganon, mga sangkay. Kaya ibablog na rin po natin ito. Ano nga ba itong nagaganap sa Canada ngayon? But anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ito po yun. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At sa mga nanonood po sa Facebook, ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. No, habang kayo ay nanonood, mga sangkay, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Ito pong nakikita nyong picture sa video ay sample picture lamang. Pero sundan nyo po ito. Sa mismong actual video, may makikita kayong tuldok. Tatlong tuldok, pindutin nyo po yan. Tapos may lalabas po na show more. Then pindutin nyo po yung show more. Okay? Ganun lang, mga sangkay. Pindutin nyo yung tatlong tuldok, then pindutin yung, show more or plus. So, ito na nga. Tingnan po natin itong balita, no? Nakakaano lang. Curious lang tayo, mga sangkay. Ano itong nangyayari? Interesting eh. Kasi may mga kamag-anak po tayo sa Canada. No? Sabi po dito, here's why immigrants are leaving Canada. Maalis daw po sa Canada. Ngayon, ito pa mga sangkay. Ito, nakalagay po, Canada, the dream that became a nightmare. So, ano kaya ang nangyayari? Ito, para mas malinaw sa atin, ito mula sa Wayon. Dito naman mga sangkay mula po sa BBC News. Canada sees drop in citizen applications from permanent residents. So ano kaya itong mga sangkay, itong problema nila? Nakaraan, meron din pong mga small business din po mga sangkay na magkakaroon daw po ng pagkalugi. No? Marami mga small businesses ang babagsak. Ngayon, ito, tingnan po natin ang balita tungkol po dito. Grabe yung Grabe yung nakalagay, oh. The dream that became a nightmare. Ang dami pa naman sa mga Pilipino, di ba? Yung isa sa mga dream country na gusto nilang pagtrabahuan o permanenteng tirahan na ay ang Canada. At what cost, though? How is Trudeau's politics even helping Canada in any case? Let me answer that from an Indian perspective. You know, there was a time when Indians wanted to move to Canada. They would enroll into Canadian universities in the hope to land a job in Canada, eventually become a PR or a permanent resident of Canada. Di ba? Marami po sa mga pumupuntang Canada, kahit po tayong mga Pilipino, di ba? Marami po tayong kilala na isa sa mga dream country nila ay Canada, tapos gusto nila sa umpisa, magtatrabaho sila doon. Pero kalaunan, doon na rin po sila maninirahan. Di ba? May mga ganun po tayong mga kababayan. And then gradually become a Canadian citizen. This was the Canadian dream. But this dream has now become a nightmare. Grabe naman yun. Ang pangarap daw na ito na mamuhay sa Canada ay naging isang bangungot, mga sangkay. The story of the nightmare revolves around the life of an expat in Canada. It starts with the question, what happens once you land in Canada? Mga kailan ba yun, mga sangkay? Napag-usapan na rin po natin ito kaunti, no? Itong nangyayari doon sa Canada. Pero, ewan ko, gusto ko nga matanong yung mga nasa Canada ngayon. Ano ba ang nangyayari? Bakit sinasabi po dito na marami daw pong immigrants na umaalis na po sa Canada. So, ano ba talaga ang totoo dito? Kasi ang media, pwede naman po nila talagang i-twist ang situation, lalong-lalo na kapag mayroong bangayan yung mga bansa. Pero ito kasi,
malaking dagok sa Canada kung totoo man mga sangkay na marami na po ang nag-aalisan sa bansang ito. Is your life as smooth as you have imagined it to be? Is your life as beautiful as the meadows of Canada? Di ba? Ang daming ganyan. Gaganda ang buhay kapag nasa Canada. Or are people cold to you? Do they discriminate against you? Well, as per data from Statistics Canada, 17.5% immigrants who arrived in Canada Ilan daw? 17. discriminate against you. Well, as per data from Statistics Ito Canada, yung data, ha? 17.5% immigrants who arrived in Canada between 1982 and 2017 left the country within 20 years. Okay. Ayan po. 17.5 immigrants who arrived between 1982 to 2017 ang umalis na po sa Canada. So bakit kaya, no? They emigrated again. They packed their bags and left the country they had hoped to make their home. So, inalisan daw po ang bansang ito na noon ay kanilang inaasahan na magiging tahanan o magiging sariling lupain din o bansa. And why do you think that is? The report points at some of the possible reasons. Ito na. One, immigrants face difficulty trying to integrate into Canada. Two, finding a job in Canada isn't all that easy. Okay. Ganun ba? Ang dami pa namang Pilipinong gustong pumunta sa Canada. Sabi po dito, isa sa possible na dahilan, ang paghahanap daw po ng trabaho sa Canada ay hindi po ganun kadali. Same with finding a place. It's not that easy. Pati paghahanap ng lugar, hindi daw po ganun kadali. That's point number three. This is Canada's harsh reality. It has come to the fore over the past few years. And before that, life in Canada was considered to be a bed of roses. So, kumbaga, nung mga nakaraang mga dekada o taon, mga sangkay, itong Canada daw po ay progressive country. Gaya po ng Amerika, di ba? Isa sa mga dream country ng marami noon ay yung bansang Amerika. Pero ngayon, mga sangkay, marami po tayong nakakausap. Ayaw na rin po nilang manirahan sa Amerika. Ang dami na daw pong nangyayari doon na hindi na po kaaya-aya at saka yung cost of living sobrang matindi. So may nangyayari po sa Canada din nakahalintulad po ng ganap doon sa Amerika, though ang Amerika po ang mas malala. Siyempre, itong Canada naman mga sangkay, ngayon lang po natin ito nababalitaan na may mga ganito na palang nangyayari na instead po na manirahan sila doon, umuwi na lang o lumilipat na lamang po sila ng ibang bansa. Ang dami pa namang Pilipino, dream talaga itong bansang to. Well, it's not. It never really has been. Today, youngsters emigrating to Canada are struggling to find jobs that match their skill sets and also pay them well. Ayun lang. May mga pumupunta daw po sa Canada na nahihirapan po na maghanap ng trabaho. Totoo ba? Yung mga kababayan po natin na nasa Canada, can you, pwede bang mag-comment kayo dyan sa baba? Tapos explain nyo bakit ganito. Totoo ba itong sinasabi? Or ano ba? Kasi siyempre, tayo, nakikinig lamang po tayo sa mga balita galing ibang bansa. Many are complaining about higher taxes, high housing costs. Ayun lang. Mataas ang tax, mataas din po ang mga bayarin. We have been telling you about Canada's housing crisis for a while now. Grabe. The country is not constructing enough housing units. Ayun lang. As per government data, there is a shortfall of around 345,000 housing units across Canada. And to top that, record high interest rates have made the new housing units extremely expensive for most people. Ayun lang. Meron po silang mga bahay po. Hindi ko alam kung sa government ito. Maybe sa government. Kaya nga lang sobrang expensive daw. Hindi na po kayang bayaran ng ibang mga gustong manirahan dyan. So, ang ginagawa ng marami, umaalis na lang sila. Lumilipat po sila ng ibang bansa o kaya bumabalik sa sarili nilang bansa. Students are being forced to cough up abysmally high rents. It is Pati yung mga apartment na nirerentahan, mataas din po yung binabayaran. not get better for them.
given there is also a shortage of part-time jobs. So the end result is the nightmare. Not just for people who are in Canada on a student visa, but children of immigrants who are fresh out of school Grabe and are naman. looking to live independently and become financially independent. Millions of people have moved to Canada over the years. They have been lured by the promise of an easy immigration policy Ayun and have lang. been fooled by the prospect of a better life. So, eto, klaro naman siguro, napapakinggan po natin, no, na nung una, okay daw po yung buhay dito sa Canada, pero, o dyan sa Canada, hindi pala dito, nasa Pilipinas tayo. No? Pero ngayon, mga sangkay, medyo iba na po ang nangyayari. Mataas na po yung mga bayarin, yung cost of living, kung tawagin. Kaya nga lang, may pinsan pa naman ako dyan, pambihira. Now they want to move out. For some people, the reason could be as simple as Canada's weather. The temperature in some cities dipping to -30. Life in Canada involved shoveling snow for months, battling the wind chill. So ito naman, mga sangkay, yung iba, ano to, pati yung weather nila, hindi na rin maganda. And the reason could also be racism or a poor quality of life. And mind you, it's not just Indian immigrants who are moving out of Canada. As per Statistics Canada, over 25% of immigrants born in Taiwan, the US, France, Hong Kong, Lebanon, So ayan po mga sangkay, hindi po galing sa atin yan. Marami nga po talagang nag-aalisan. Yung mga naninirahan po mismo doon, maalis sila sa Canada at umahanap po ng ibang mga bansa na pwede sila doon magstay. Kaya po pala nakalagay dito, the dream that became a nightmare. Pero sa lahat po ng mga nasa Canada, tingin nyo ba, ano ba to? Totoo ba to? O ano ba itong nangyayari dyan? No? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. At kayo din ba, mga sangkay, ano ba ang inyong masasabi tungkol po dito sa nangyayari sa Canada na marami na daw po ang nag-aalisan o naglalayasan? So, just comment down below. And now guys, meron po akong Facebook group. Ito, Facebook group natin. Exclusive for solid sangkay lamang po ito, mga sangkay. Okay? Hanapin nyo na lamang po sa YouTube, Facebook. Yan, kung solid sangkay. Mag-join po kayo, but make sure na masasagutan nyo lahat ng katanungan dito para makapag-join kayo. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Dyan Dyan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.